Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan po ay pinatay ang evangelical preacher na si Charlie Kirk at na-capture sa video kung paano siya pinatay. And it was horrific. Sa mga nakapanood na, malamang hindi nyo na inulit. Sa mga hindi pa napapanood ito, huwag na kayong mag-attempt. Again, horrific. Meanwhile, kamakailan din naman ay nakita ko sa isang video ang isang simulation kung paanong pinapatay ang isang tao sa pamamagitan ng silya elektrika. Ipapakita ko sana ngayon bilang introduction ng aking sermon. Kaya lang, alam niyo yun, kahit manikin lang yung nasa simulation, kinilibutan na ako eh. Naskandalo na ako eh. Eh sabi ko, hindi pa rin po pwedeng ipakita ang simulation na ito. Kaya paki-imagine na lang kung sa simulation pa lang may skandalo na tayo. Isipin pa po natin kung ito ay totoo. At sinabi ko po ito as an intro dahil ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus, exaltation of the cross, na isang napakalaking eskandalo, nakapangingilabot na bagay. Kung ito ay isi-situate natin noong unang mga panahon, nung panahon ng Panginoon. Para kung isi-situate naman natin ngayon, parang ipinagdiriwang natin yung paraan ng pagpatay kay Kirk. At parang naglalagay tayo ngayon ng silya elektrika dito. Tapos lalagyan natin ng maraming kandila. And then ipuprosesyon pa natin mamaya. Di ba? Nakapangingilabot yun. Hindi mo maaatim na gawin yun. Mga kapatid, kung ang pagdiriwang natin ngayon ay isi-situate natin noong unang ganun po ang magiging dating nito. Sapagkat iba ang tingin dati ng mga unang Kristiyano sa krus. Ito ay simbolo ng kamatayan, ng kahiyan, ng pagkatalo, ng kalupitan ng tao. Sa katunayan po, hindi ito ginamit bilang simbolo ng mga unang Kristiyano for about 300 years. Kahit alam nila na dito sa krus na ito, namatay si Kristo. Kasi nga, nakakikilabot ang krus. Nakaka-iskandalo. Until mangyari nga po ang milagro ng krus kay Constantino. And until, of course, later on, ay ma-realize ng simbahan na tama nga naman yung sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinto 1:18 na ang mensahe o aral ng krus ay maaring kahangalan, foolishness, para sa mga naliligaw ng landas. Pero ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa atin na mga naligtas. Kapangyarihan ng Diyos. The power of God's love, to be exact. Yan ang krus. Alam naman natin kapag nagmamahal tayo, gagawin natin. Kahit ano para sa minamahal natin. At yun ang ginawa ng Panginoon sa krus. Akalain po ninyong nagawa niya yung sinasabi ngayon ni San Pablo sa ating second reading. Diyos nagkatawang tao at namatay para sa kaligtasan ng tao. Grabe ito. Ngayon lang tayo familiar dito kasi alam nating nangyari na at sinasampalatayanan na natin talaga. Pero kung tayo nabuhay nung mga unang panahon, specifically, bago ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Bago dumating at magkatawang tao si Kristo,
ay hindi natin iisipin na posible ito. Malamang, isa rin tayo sa mga hindi maniniwala na pwede ngang magkatawang tao ang Diyos. At yun ay si Kristo. Hindi mo isiping posible. Pero paano naging posible? Ayun, yung sinasabi ni San Juan sa Ebanghelyo ngayon, for God so loved the world. Hindi nga basta sinabing for God loves the world. For God so loved. Parang I love you so much. Gano'n na lamang katindi ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya kahit yung imposible na magkatawang tao ang Diyos, imposible na mamatay ang Diyos, ay ginawa niyang posible dahil sa pagmamahal niya sa tao. Kaya nga po kung tutuusin yung hamon kay Kristo ng mga tao noon habang siya'y nakabayubay sa krus. Kung ikaw ay talagang anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Ligtas mo ang iyong sarili. In-entertain niya yun kung tutuusin. Pinatunayan niya na siya'y Diyos niyang talaga. Pero, in a paradoxical manner, baligtad. Pinatunayan niyang Diyos siya by staying on the cross. Pinatunayan niyang kaya niyang gawin ang lahat kahit pa siya'y maghirap o mamatay. Alang-alang sa pagmamahal niya sa ating lahat. The power of the cross, the power of God's love. Kaya niyang gawin ang lahat. And obviously, isa sa mga kayang gawin ng Diyos, gawing maganda ang pangit. O diba? Yun ang ginawa niya sa krus. Ang krus na simbolo ng kamatayan, ginawa niyang simbolo ng pagkabuhay. Ang krus na simbolo ng pagkatalo, ginawa niyang simbolo ng tagumpay. Ang krus na simbolo ng kalupitan ng tao, ay ginawa niyang simbolo ng malupit na pagmamahal ng Diyos para sa tao. Ganun ang Diyos. He can turn anything that is ugly into something that is very beautiful. Naalala ko tuloy yung storya ng isang hindi kagandahang babae na nakapagpalaya ng genie mula sa isang bote. Eh sabi ng genie, "Umiling ka kahit ano, ibibigay ko." Eh sabi ng babae, "Ha, sige, pagandahin mo ako." Sabi ng genie, "Nasaan yung bote?" Nung makita, sabi ng genie doon sa babae, "Ibukas mo ang bote." Sabi ng babae, "At gaganda na ako?" Sabi ng genie, "Babalik na ako." Hindi kaya ng powers ko yung hinihiling mo. Buti na lang, si Lord ay hindi isang genie. Swerte pa yung iba sa inyo. Joke. Sapagkat ang totoo, lahat tayo pangit. Lahat tayo pinapangit ng kasalanan at kaya tayo bigyan ng Diyos ng kagandahan. Yan po ang makikita natin, halimbawa na lang din sa ating unang pagbasa. Makikita po natin kung paanong ginawang maganda ng Diyos ang pangit na karanasan ng mga Israelita dahil sa kanilang pagkakasala. Akalain po ba ninyong yung ahas na sa kanila ay pumapatay ay ginawa ng Diyos para maging instrumento upang sila ay gumaling at mabuhay. And God can really do that. He can turn things around. Sa Bible, makikita natin ang maraming mga insinuation as regards that. Jeremiah 29:14, Genesis 50:20, Romans 8:28. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na kayang gawin ng Diyos na maganda ang anuman o sino mang pangit. Eh yun nga pong patay na, kaya pa niyang gawing buhay. Mas lalong kayang-kaya niya na ang talo na ay panaluhin pa niya, na ang wasak na ay mabuo pa niya. At kayang-kaya niya na kahit ang pinakamatinding problema ay gawin pa rin niyang
biyaya. Kaya niyang gawing maganda ang anumang pangit sa ating buhay. Isa po sa pinakagusto kong eksena sa series sa Netflix na The Chosen ay yung pakikipag-usap ni Little James, yung James Santiago'ng bata kay Jesus. Kasi sa eksenang tinutukoy ko, tinatanong ni James si Jesus kung bakit hindi pa siya nito pinapagaling. Halos lahat nga naman lang makikita ni Jesus na may karamdaman, pinagaling na. Siya hindi pa. Alagad pa siya. And Jesus answered James beautifully, meaningfully, with something like this. Parang sabi ni Jesus kay James o kay Santiago ay ganito. Santiago, alam mong kaya kitang pagalingin. Anytime. And you would have a good story to tell. Pag pinagaling kita, magkakaroon ka ng magandang istorya para sabihin sa iba. Magandang testimonya, kumbaga. Pero, marami nang may ganyang istorya. Dozens, hundreds, and even thousands na. At marami pa ang madadagdag, maniwala ka. And so, sa tingin mo, ano ang magiging dating ng istorya mo kung hindi kita pagagalingin sa buhay na ito? Ano sa tingin mo ang magiging dating ng istorya mo kung hindi kita pagagalingin sa buhay na ito? Sinisigurado ko sa iyo na mas matinding di hamak ang magiging impact ng testimonya mo tungkol sa akin kesa sa mga taong aking pinagaling kung sa kabila ng hindi kita pagagalingin sa buhay na ito ay sasampalataya ka pa rin sa akin. Ala po ito sa Bible, pero hindi malayong mangyari sa kahit kanino. Katulad na lamang ng thorn in the flesh ni San Pablo na hiningi niya sa Diyos na alisin sa kanya, pero hindi talaga inalis ng Diyos kay Pablo. Katulad na lang din ng sa kahit sino sa atin dito, na po pwedeng may matagal ng problema na hinihiling ng solusyon sa Diyos. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin mangyari. What if? Inaalok tayo ng Panginoon ng kakaibang istorya, kakaibang testimonya na pwede nating sabihin sa iba. Yung sa kabila ng problema, nagpupuri, nagmamahal, sumasampalataya pa rin tayo sa Kanya. Sabi nga rin pala ni Jesus kay James sa eksenang yon, James, kaunti lang ang pinagkakatiwalaan ko ng ganitong misyon at isa ka doon. Pinagtitiwalaan kita sa misyon na ito. Sana tanggapin mo. Parang ganon ang sinabi ng Panginoon. What if yun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Sino man sa atin na may matagal ng problema, pero nandun pa rin. Hindi kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ito yung pinagkakatiwala ko sa iyong misyon. Ang parangalan mo ko sa kabila ng problema mo. Sana akuin mo. After all, tayo ay may kanya-kanyang krus mula sa Panginoon. Sana tanggapin natin ito ng may pagkamahal. Ito yung magtatampok sa krus natin. Ito yung magpapaganda sa pangit na problema natin. Kapag ito ay niyakap natin at sa kabila nito, ang Panginoon ay sasampalatayanan, mamahalin pa rin natin.